Hinawakan ni Sao ang kamay ni Nuna at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat, ngunit ngayon ay kailangan niyang tumakbo kay Sao. Ang basket ng mga prutas at gulay na hawak niya ay lumipad sa lahat ng direksyon nang hilahin siya nito at nagsimulang tumakbo. Out of all his emotions, wala man lang siyang masabi sa kanya. Tumakbo lang ng pabilis ng pabilis. Samantala, ang mga taong iyon ay ganap na nakapasok sa nayon. Sila ang mga freaks mula kay Yuan na binanggit ni Dayok kanina habang siya ay tumakbo. Nakita siya sa kanyang mga mata kasama ang pinuno sa kanila, ngunit hindi niya maibigay sa kanila ang Nuna. May kailangan siyang gawin. Nakita sila ng lalaking may scar sa mukha sa pagitan ng mga puno. Inutusan niya ang kanyang hukbo na hulihin ang babae. Tungkol naman sa bata, tinanong ng mga sundalo ang hepe kung ano ang gagawin sa kanya. Ang hepe ng Yuan ay walang pakialam na sinabi sa kanyang mga tauhan na maaari nilang gawin ang anumang gusto nila sa bata, kahit napatayin siya, ngunit binigyang diin niya na ang babae ay napakahalaga kay Yuan at kailangang ihatid ng walang anumang pinsala. Malinaw ang utos, at agad silang sumugod upang tuparin ito. Nagulat ang pinuno ng nayon at si Diek kung gaano kabilis gumawa ng mga desisyon at kumilos ang mga sundalong Yuan, itinulak ang mga kabayong kanilang sinasakyan. Tumalon sila ng napakataas kaya lumipad sila ng ilang metro pataas. Pinagmasdan ng mabuti ng kanilang kapitan. Matapos makinig sa mga kwento ni Diek, sinimulan ng kapitan ang pagsusuri sa bata at napag-isip-isip na marahil ay hindi nag-aral ng martial arts si Sao, ngunit kung gaano kahusay ang pakikitungo niya kay Diek. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng ideya ang kapitan na makita ang kanyang bodyguard. Samantala, si So ay patuloy na tumatakbo at patuloy na lumilingon sa likod upang tingnan kung may sumusunod sa kanila. Kinaladkad niya ang dalaga sa likuran niya, na wala namang naintindihan pero naabutan na sila ng dalawang sundalo. Nakita, inabot ang palaso na nasa likod niya. Sa kabila ng kanyang bilis, mabilis niyang inilabas ang kanyang pana at tinutukan ang kalaban. Ang palaso ay humiwa sa hangin at lumipad patungo sa mga kalaban na ilang metro ang taas sa himpapawid kaysa sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang pangunahing sandata ay mga espada. Agad nilang hinawakan ang kanilang mga espada at nagtama ang kanilang mga tingin. Nakita, binabasa sa kanilang mga mata, papatayin kita. Kahanga-hanga ang kanilang sword skills, gayon din ang kanilang liksi. Sa kabila ng kanilang malaking sukat, ang isa sa kanila ay gumawa ng ilang mga pagliko sa hangin at ginamit ang kanyang sword upang maputol ang isang arrow na lumilipad ng napakabilis. Nakita ito ni Asa nang humarap siya sa kaaway, at hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari ng napakabilis. Lalo pat hindi niya maintindihan kung paanong ang kamay ng kalaban ay nasa mukha niya. Hindi rin maintindihan ni Sa kung paano nangyari na nakahiga na siya sa lupa, hinihimas ang likod sa lupa, at nasa ibabaw niya ang kalaban. Labis ang pag-aalala ng dalaga sa kanya, at nang makita siyang bumagsak, sinimulan niyang isigaw ang kanyang pangalan ng malakas. Wala siyang naintindihan, ngunit biglang naramdaman ng isang lalaki na tinakpan ang bibig niya, na pumipigil sa kanyang paghinga. Nakita, pinanood ito, at sa sandaling iyon, sinimulang sisihin ang sarili sa hindi niya mailigtas. Ang espada ng kalaban ay malapit na sa mata ni Sa. Mula sa kasuklam-suklam na lalaking ito ay nagmula ang mga salitang, papatayin kita kaagad. Ngunit hindi ulo ng Saas. Ang natama ng higanteng kamao, kundi ang hamak na ito ang aking kapatid ay sumaklolo. Si Sa ang naghahanap ng panggatong sa kagubatan, at sa kanyang malakas na kamao, ipinakita niya kung paano tamaan ang pangalawang hamak na hinawakan ang madre na tinakpan ng kamay ang bibig nito at may hawak na espada malapit sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, ang kalaban ay umatras, na puno ng damdamin. Hinihintay ni Sa ang kanyang kapatid. Tinanong ni Sa kung sino ang mga bastard na ito dahil wala siyang naiintindihan. Nakita, mabilis na ipinaliwanag sa kanyang kapatid na sila ay mga taga-Yuan, ngunit hawak nila ang dalaga. Napagtanto din niya at sinabi kay Sa na ang liham na dinala niya ng Hungary ay tungkol sa panukala na ipadala ang dalaga bilang isang prinsesa. Sa sandaling iyon, napagpasyahan nilang pumunta muna sila sa John Rand Bonkik, kung saan mas mahirap silang subaybayan. Nakinig ang mga bastard habang sinisigawan sila ng dalaga, na mahina sila at hindi kinaya ng isa sa kanila ang dalawang lalaki. Bilang tugon, walang pakundangan lamang ang sinabi nila sa kanya na tumahimik at wala ng iba pa. Itinuring nila itong mga sisis na nanginginig sa takot.
Ang isa sa mga kaaway ay kumuha ng espada at sumugod sa kanila. Sinabi na hindi nila dapat isipin ang tungkol sa kamatayan ng madali. Ito ay napakabilis. Ngunit para kay San, hindi mahalaga kung gaano kadesperado ang mga hamak na ito mula sa nayo ng gang. Hindi niya maintindihan kung paano sila naglakas loob na ibenta ang isang miyembro ng kanilang pamilya para maging isang prinsesa. Sinigawan sila ni Sa na huwag umasa sa tagumpay, dahil hinding-hindi niya ibibigay si Nuna sa mga barbaro. Si Sa ay may nakasabit na palakol sa kanyang sinturon, na kung ikukumpara sa kanyang higanteng katawan, ay hindi gaanong kalakihan, ngunit ang galit na si Sa ay pumasok sa berserker mode, at ang axe na ito, na hindi naman ganoon kaliit, ay tila isang nakamamatay na sandata sa kanyang mga kamay, malinaw ang kanyang intensyon, at gamit ang kanyang kanang kamay, sinunggaban niya ang apoy kung ano dala-dala niya sa kanyang likod, sa buong lakas, itinapon niya ang mga ito patungo sa kaaway gamit ang kanyang paa, natagpuan ni Sa ang isang paa sa lupa at itinulak pasulong napansin agad ng kalaban ang walang humpay na espiritu na nasa batang ito. Akala nila ay mas mahusay ang kanilang mga sword kaysa sa axe ni Sa. Sa pag-atake gamit ang kanyang espada, sinabi ng kaaway na wala siyang oras para sa magkapatid at nangako na pareho silang mamamatay. Ngunit nang iwagayway niya ang kanyang espada, may nangyaring mali, at isang malakas na tugtog ang tumunog. Naitaboy ni Sa ang sword strike na ito gamit ang kanyang palakol, ang puwersa na idiniin ni Sa ay mas malaki kaysa sa puwersa ng sword ng kalaban. Patayin kaming dalawa ni Strike. Well, gawin mo kung kaya mo. Sinabi ni Sa, na tinitingnan ang kaaway na may hamon, hindi naunawaan ng kaaway kung paano nagkaroon ng labis na lakas ang bata. Sa kabila ng maraming taon niyang karanasan sa pakikipaglaban, nagpa siya ang kaaway na baguhin ang kanyang mga taktika. Napilitan siyang itabi ang sword, tumangging makipag-ugnayan sa axe. Pagkatapos noon, binalak niyang umikot at hampasin ang espada mula sa kabilang panig para sorpresahin si Sa. Nakita ni Sa ang espada sa kanyang kaliwang bahagi, at medyo nagulat sa pagliko ng mga pangyayari, ngunit nang lumingon siya sa kabilang side, nakita niya ang paa ng kanyang kapatid sa kanyang balikat. Itinulak ni Seo ang kanyang balikat at tumalon ng mataas, itinutok ang kanyang pana sa ere. Ito ay hindi isang patak ng awa, at nakita ang kanyang mga mata. Gusto niyang patayin ang mga bastard na ito na naglakas loob na sunggaban ang kanyang kapatid. Gumawa ng double shot si Seo. Nagpaputok siya ng dalawang palaso ng sabay na nakita ng kalaban ang pagbaril ng binata at napagtantong tinutukan siya nito. Gayunpaman, naisip niyang mura ang trick na ito, at mabilis na binago ang pagkakahawak ng sword sa kanyang kamay. Dahil sa kanyang bilis, nagawa niyang ilihis ang magkabilang arrow, ngunit nakalimutan ng kalaban na kailangan niyang mag-concentrate sa dalawang lalaki, at sa sandaling iyon, si San, na kasing tigas ng isang bato, ang kanyang kamao, ay handang hamampas. Ang pag-atake ay tumama mismo sa tiyan ng kanyang kalaban. Ito ang nagpaalala sa kanya kung ano ang kanyang nakain sa almusal at pagubo. Nagpa siya si Sa na huwag gamitin ang axe para tapusin ang laban, dahil alam niyang mas maaasahan ang kanyang kamao at muli siyang hamampas. Sa likod ng kalaban ay isang puno, na pinalipad niya pagkatapos ng pag-atake. Ang kalaban ay palapit ng palapit sa puno, at malapit nang bumangga dito gamit ang kanyang hanggal na ulo, maliliit na bastard. Yun lang ang nasabi niya nang bumagsak siya sa puno. Nasa harap mismo ng kanyang mga mata ang isang palaso, matalim na parang labaha. Ang tanging bagay na nagligtas sa kanya ay ang palaso ay dumaan ng ilang sentimetro sa kaliwa at nagtago ng isang puno sa likuran niya. Ngayon lang niya nakita ang kamatayan sa harap ng kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumingin sa ibaba, at iyon ang kanyang pagkakamali. Nakakitang muli ng apoy ang dalawang palaso, at ipinako ng pangalawang palaso ang kanyang paa sa mismong puno. Ang isa pang bastos na nakahawak sa babae, ay napagtanto na ang mga lalaking ito ay may kakayahan na higit pa sa inaasahan niya. Isang hakbang sa tabi nila, at isang boses ang umalangaw, "Joker ka." Ang iyong tawa ay maririnig sa buong talampas ng hiyas. Unti-unting lumapit ang lalaki. Sinabi ni Seo kay Sa na ito ang matandang ambasador mula kay Yuan. Lumapit siya sa kanila at sinabing sapat na ang panahon mula nang utusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang babae. Ngunit walang nangyari, at hindi siya makapaniwala na hindi kayang talunin ng elite mula kay Yuan ang dalawang batang lalaki mula sa Goryo.
Ang kanyang Amerikana ay ginawa mula sa 10 pinatay na lobo, at nabalitaan na kinakain niya ang mga lobong iyon para lamang sa almusal, at pagkatapos ay mayroon siyang 2 baboy ramo bilang merienda. Agad na humingi ng paumanhin ang kanyang mga tao, ngunit hindi niya ito sasabihin. Ngayong nagpa siya na iwanan ito para sa ibang pagkakataon, ang pagkaantala na ito ay nagpapataas lamang ng kanilang takot. Sabi niya na sa totoo lang sobrang nagulat siya. Ang kawalan ng kakayahan ng kanilang mga sundalo ay kamangha-mangha, ngunit ang higit na ikinagulat niya ay ang mga taong ito ay nakapagpigil ng napakatagal sa gayong mga primitive na pag-atake. Habang papalapit siya ay ngumiti siya ng mapait, at mas lalong lumawak ang scar na nakaunat sa kanyang mukha. Nanghihinayang na sabi niya na tinawag silang mga inutil na lalaki mula sa Koryo. Habang papalapit siya, naglabas siya ng napakalakas na enerhiya na halos tanggayan ng hangin ang mga lalaki. Ano ang impyerno na ito malakas na enerhiya? Nagtaka si So, halos hindi rin makatayo si So nang makita ang lalaki. Sa pagkakataong iyon, sumigaw siya ng malakas, na nagsasabing walang kukuha sa madre. Matigas ang tingin ni So na, sa unang tingin, maaari pa niyang makipagkompetensya sa kanilang may-ari ng fur coat. Kung gusto niyang ilayo ang madre, kailangan pa niyang subukan. Lumapit ang lalaki at inilagay ang kanyang kamay sa chest ni So, o sa halip, ipinatong ito sa kanyang chest. Bumaba si So at nagsimulang tumitig sa kanya. Chest, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Nakatalikod si So na nanunood at walang ideya kung ano ang balak ng kalaban. Halos imposibleng malaman kung ano ang nasa isip ng lobong ito. Parang misteryoso ang sumunod na sinabi ng lalaki. Iyon ang pag-uusapan natin, at walang nakaintindi sa ibig niyang sabihin. Samantala, lalo niyang idiniin ang kanyang kamay sa chest ni So, at nagsimulang lumitaw ang enerhiya sa kanyang kamay. Biglang umubo, sinundan ng paglabas ng dugo mula sa bibig ni So. Tanging ang palako lamang ang nagpatuloy sa pag-ikot sa hangin, at si So ay napaatras ng kamay ng kaaway, na naglagay ng malaking halaga ng kanyang enerhiya sa pag-atake na ito. Sa likod ni So ay isang puno kung saan siya mabilis na lumilipad, at ang sitwasyong ito ay katulad na ng isang pamilyar na bagay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi tulad ng isa sa mga mandirigma na simpleng tumama ang kanyang likod sa puno at nahulog sa tabi nito, ang lahat ay iba. Ang katawan ni So ay mas malaki kaysa sa mga mandirigmang iyon, at itinumbo niya ang puno, nahati ito sa 2 piraso. Dagdag pa rito, mas malakas ang pag-atake ng kalaban dahil gumamit ito ng enerhiya, hindi lang pisikal na lakas. Matapos lumipad si So ng ilang dosenang metro, nagsimula siyang hawakan ng lupa at gamulong dito, na gumawa ng ingay na kaluskos. Gayunpaman, kailangan niyang mag-ingat, dahil ilang metro ang layo ay may bangin kung saan siya maaaring mahulog. Sa kabutihang palad, isang himala ang nagligtas sa kanya, at tumigil siya sa pagkakahiga sa gilid mismo ng bangin, sigaw ni San, kapatid niya habang pinagmamasdan siyang muntik ng mahulog sa bangin. Ngunit walang oras para sa mga distractions, dahil lumitaw na ang kalaban sa tabi niya. Oh, shit, sigaw ni Sal, hinawakan ang kanyang pana, bumunot ng palaso at tinutukan ang kalaban. Nasa tabi na ng ilong niya ang palaso. Ang kailangan lang niyang gawin ay bitawan ang bowstring at ito ay lilipad palabas. Nabitawan ni Sao ang tali, at ang palaso ay umalis sa pugad nito na parang isang maliit na lunok. Wala pang isang segundo, lumipad ang palaso sa katawan ng kalaban. Pero may kakaibang nangyari. Ang palaso ay dumaan sa kanya na parang may kung anong uri ng enerhiya, hindi sinasabi ng isang buhay na tao, na minulat ang kanyang mga mata ng mas malawak at nakita ang parehong higanti sa kanyang harapan na nagunat ng kanyang kamay upang hawakan siya. Nakatingin lang ang bata, dahil, physically, makakalaban niya ang higanting ito. Hindi naman ganoon katanga. Isang malakas na pag-atake ng kamao si Diep mula nang lumipad ang maliit na katawan ni So. Ang pag-atake ay ginawa gamit ang 180° spin ng kamao sa paligid ng katawan ng higanti. Ngayon si So ay lumilipad, umiikot sa hangin at pagkatapos ay ilang beses na umiikot sa lupa, paulit-ulit itong nilalasap. Ang higit na ikinagulat ng higanti ay ang batang lalaki ay buhay pa pagkatapos ng gayong pag-atake, nakatingin sa kanya na nakahandusay sa lupa, halos hindi humihinga sa pamamagitan ng nakatupi na mga ngipin. Napagtanto ng higanti na ang batang ito ay isang malinaw na halimbawa ng nasayang na talento,
dahil maaari niyang dalhin siya sa kanyang hukbo. Ngunit ngayon ang layunin niya ay dalhin ang babae kay Yuan at patayin ang dalawang kapatid doon. Bagaman ito ay tila lohikal, natanto ng higanti na ang batang lalaki ay walang ibang pagpipilian. Handa siyang bigyan sila ng isang pagpipilian lamang, upang magpasya kung sino sa kanila ang unang mamamatay.